pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Pamaskong padala, NL Quarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maakasahan. Kwartang pinag-hirapan, pinag-ipunan, sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Quarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ikapito ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold! Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung paano siya. Hello, right?
powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang lambalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog ka yan, pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. At sa 14 kita kan bulan na Nobyembre, daw po kita nin Webes. Ibahan niya to sa lado technical si Chabio na obra. Sa information si Ricky Sagayap. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ibahan na naman po kita sa laog din na halos 2 oras na presentasyon kana programang Baretas in Platica ngunya na pagkaaldaw. Malumlum na naman ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Epekto na naman ini kan nagdadangadang na bagyo. Si Pipito. Mundo ka naman daw, Pipito. Sa
Sabi ka na saro kong amigang pulis dyan po sa Banuan ka na buhi. Mag-move on ka na Pipito. Tahabo na sa imo si Opil sa Kasinika. Pero may hugot na naman si Madam. Si Madam mahilig ining hugot an hugoterang pulis. Nga banwaanin buhi. Asa kaya Pipito. Susunod pa si nag-aragi na mo. Mag-asinika sa kasi Opil. Si Pipito, habo pang maghali. Ay mga G, sana po kita na sana dahil man magkusog an paglaog kaining bagyong si Pipito digdi po sa tuyang riyon, sa riyon kan Bicol. Subuot, iyon na naman ini ang target pambihira niya ako. Ay na nagsawaan mga bagyo digdi po sa tuyang lugar. Sana day naman nanganganaan naman. Kumbaga day panganin nakaka-recover ang sa tuyang mga kababayan sa darang paglamasa din baha ni bagyong si Christine o ita surunod-sunod na naman pati. Ano ng panahon tayo ningon yan, talagang grabe ang pagbabago. Sabi man kaniba, don't panic. Kaya minsan din na nga nagkakairintindihan baga, nag-iistoryahan. Sabi kan saro nga, don't panic. Kaya nga nga di ikaw nagsasakat. Sabi man kay itong saro, garo niya ako urulay buhi na baga. Mga don't panic na yan. Hoy, kamusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa sentro ka na syudad din Iriga, digdi sa Rinconada area. And man sa tercer distrito kan probinsya ng Albay. And of course, digdi po sa enterong probinsya ka na Camarines Sur. Kumbaga, dawarog kayo ng panahon. Tuod naman ang mga taga Bicol na pagparaagihan na mga kalamidad. Bayanin ka, nakakasurvive pa man, mag-move on na sana kita. Mag-arog kaya na nangyayari ta. Kung pagparaisipyon ta talaga na perming maabot ang kalamidad, baka maturete. Ang sa tuyang mga isip, dahil na pati nagtatrabaho ang iba. Maray duman sa mga millennial, ang mga hugakon mag-eskwela, pabor na pabor po yun eh. Isanan karawat ni na cellphone o kawat dyan sa cellphone, mayo ng ibang mga inatuman. Kaya kung minsan garo nagluluksan sa indang puso, ang sindang daghan, basta mayong klase. Kaya ito na pagparadagdagan ang mga problema kan mga millennial. Nakadakol na nga ni pong graduado, mayong mga trabaho, pasado na yan, kung magparahinugak pa, ining mga yaon sa elementary as in high school, sa sendang pag-eskwela, nasanan magiging puturo, kumbaga, dahil na nga nagtatama sa school calendar, sa indang pagklasing unya ng mga panahon darakan mga nagaaging kalamidad. Permi po bagang sinususpende ang klase. Ay tamang kayo ni pwedeng ibasol ki DepEd Secretary Sani Angara kung ano taarog kayo nagyayari unya ng mga panahon. Na talagang grabean pa surususpende kan klase. Ani bangani nagrereklamo na naman. Ano nga amay manamarahay ang suspension in klase ni Governor Luigi Villafuerte. Ay
nang padumanan pag dahil nagdedeklara tulos nin suspension na reklamo. Huri na naman kaya ang marhay an suspension kan klase kan sa tuyang gobernador digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ay mayo naman pong padumanan kamo man daw. Ngunyan in advance man reklamo pagiraray. Ang dapat kaya sa tuyang mga kababayan, intindihon ta po, basahon tanin tultul ang memorandum ba kung pag naaraman may suspension, ay, yun nagawid ngayon ngunya ng pagkaldaw. Pambira man kaya ibang mga kababayan niya to, kung minsan day iniintindi kung ano nakapalaman dyan sa memorandum order. Ngani po yan ina-advance na alangan man na magpaluwas ka na memorandum order an sarong gobernador o mayor na mayo pa man talagang kalamidad o harayoon pa man na mag-abot ang kalamidad. Kaya maintindihan taman po ang mga nanunungdan sa sitwasyon na ini. Hoy, good morning man ki Jose Manrique Oralio dyan po sa San Isidro, digdi po sa siyudad kan Iriga, ki Manoy Ju. Siyempre ki Reverend Father Dan Aguilar an Cora Paroko kan Our Lady of Fatima Paris and Shrine. Ki Ate Marie Manaog. And sa kabos pong mga taga Barangay San Isidro. May pagirumduman pala na Casoreco 3 winning Camarines Sur 3 Electric Cooperative Incorporation. Pagirumdum po sa publiko, patanid dai magbayad sa dai autorisadong kolektor. Pinapaabot mi sa publiko ang pagirumdum na mag-ingat asin dai magbayad sa sisayman na bakong autorisadong tawo na nag-aalok na kolektahon ang bayad para sa Casoreco 3. Para man po ini sendong seguridad, magbayad sana sa mga area offices asin mga pinagbugtak na payment center. Kung may marisang bakong makatubod na gibo, tulos na ipaaram ini sa opisina kan Casoreco 3. Hangad man kan Casoreco 3 ang kapakaanan kan gabos, tandaan, ang kooperatiba iyo ang mayong paninimbagan sa sisayman o sa anuman na illegal na transaksyon dahilan sa pagbabayad sa bakong autorisadong kolektor. Wala kagad nagagamit kan Casoreco 3 ngunya na mga panahon, baka may nangungulikta na dyan bako man taga Casoreco. Yan ang problema. Dahil man autorisado kan manehmento kan Casoreco 3. Kaya mag-ingat po kita ngunyan da kadakol na kan mga modos kan sa tuyang mga kababayan. Kung ano-ano na sanang mga pinagigibo, tangani sanang makapanloko nin kapwa. Tanganing nagtitios na kita, darakan kalamidad, igwapang mga manluloko. Igwapang mga parahabon na naglipana ngunyan pong mga panahon. Lalong-lalo na sa mga barangay. Kaya ingat-ingat man giraray kita. Talagang dahil taman maintindihan kung kapag tiusan ini o kahugakan. Kaya nagigibuan na ibang mga kababayan niya to nin panluloko sa kapwa. Hey,
Hoy, kumusta man palan ki dating konsyal sa ni Maestrado kana syudad po nin Iriga. Hoy, dyan man sa Banwaan kan Balatan, pasabol na po ang agihan dyan paghaling Banwaan kan Nabwa. Kumbaga, naggibunin ditor ang DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur para makaaginaan mga light vehicles. Tapos dyan man po sa Albay West Coast Road, sa Dumalagan, Barangay Pantaw, Libon, Albay, pasabol naman sa mga light vehicles sa paagiman kan Ditor Road. Poon ka sudma, kaya an advice duman sa mga motorista na iyo an mag-ingat man giraray kita. Sin dikit na pasensya, dangan man kooperasyon. Mustaman ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande asin man ki dating konsyal Lowiliano. Dan Barangay Antipolo Old Nabwa Camarines Sur asin man ki konsyal Manolo Oxiano Luzon. Man sa Salvacion, Baaw, Camarines Sur, ki Miss Ana Proel, asin man ki Maning Rose Batan, saka ki Miles Batan. Siyempre dyan sa Barangay San Jose, so yan Baaw pa man, ki Punong Barangay Nini Ablan, asin man ki Manay Munching maglapid sa indang bilog na pamilya. Hoy, congratulations man pala sa Camarines Sur PDRRMC team na nangganas asin first runner-up sa International Rescue Challenge 2024 duman sa nasyon kan Pakistan. The Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council team of the province of Camarines Sur, comprised of 7 members from the Environment Disaster Management and Emergency Response Office o inipong Edmero Camarines Sur and Bureau of Fire Protection, Camarines Sur Provincial Office, placed as overall first runner-up and the International Rescue Challenge 2024 held on last month duman sa Lahore, Pakistan. Camarines Sur PDRRMC won the first runner-up award in both Trauma Challenge and Deep-Well Rescue Challenge. Upon returning to the province, the members of the Camarines Sur PDRRMC who represented the province in Pakistan promptly reported and responded to Typhoon Christine and Nika.
Congratulations again, Camarines or PDRRMC. This win reflects the continuous efforts of the province to strengthen our disaster preparedness and response. Dadalan ko kaya so kamot ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ano man kaya nita pinagtaid pa sa kasi dating Senador Laila de Lima. Kaya gano, intero nagkakala-kaga ang daghan ni dating Presidente Rodrigo Duterte nakataid pang gayo. Digdi sa ginigibong hearing kan Quad Committee. Duman po sa Kongreso. Amak mong kinaputan sa microphone, pero gustong badagon si dating Senadora Laila de Lima. Napangirit na lang ang dating Senadora na taga Syudad kan Iriga kan mahiling ining si dating Presidente Rodrigo Duterte nagaro. Aro bagan style, ipopok-pok na itong mikropono. Si dating Senadora Laila de Lima ay pambihirang Tatay Digong ini. Minsan makonsuelo ang madadalan mo dyan sa Quad Committee hearing. Saka kung niisipon nga ni ano manggatawig pa para kaabalahan pang gayo kan Kongreso ini si dating Presidente Rodrigo Duterte. Kadakol pwedeng gibuhon kan mga congressman niya to nagpaparalaog ka sa mga kontrobersiya. Yan po ang problema sa satuya. Mayo ng ibang maginibuan mga congressman magpara kunyan imbestigar. Bako naman trabaho yan kan mga congressman ang maging investigador may yaon baga National Bureau of Investigation. Ipaubaya na ko tayan sa korte. O kaya sa NBI duman sa mga nanunungdan nasasayang lang po ang oras. Pagpaparagastusan ka mo kan mga kababayan niya to ang ginagastos baga digdi sa mga committee hearing na ini halis sa buwis kan mga namamanwa na Pilipino makabivisit baga na kadakol pwedeng pagkaabalahan may mga uminaging kalamidad ano taddainin do pinagtatawanin na kumbaga iyan ang tawanin donin prioridad na matabangan itong mga naapektaran kan kalamidad ay ano man pong mga congressman ta kayo ni digdi sa tuyang nasyon. Imbes na kapakanan kan mga Pilipino ang asikasuhon nagpaparalaog sa mga alanganin sa kontrobersiya na bako man makakatabang sa mga Pilipino. Kung minsan makabibisit pa nga ni sa mga Pilipino ang ginigibo po kan ibang mga congressman duman sa Kongreso. Na ang ginigibo nila o ninda investigador na baga bako man si ay pambihira nga ni maski si Tatay Digong dahil ko sa sinusurog may punto man ipaubaya na yan sa NBI ano ba po kayong mga kahaputan kung minsan nga ni personal naman tuman sa mga nag-aatindir na iniimbitaran nindang maging bisita dyan sa Kongreso. Makasuya bagang pagpara masdan ang mga ginigibo kan mga congressman niya to. Ang trabaho ninda maggibonin mga lay, magpanday nin lay makakatabang sa mga kababayan niya tong mga Pilipino bakong ining pagpara-imbestigar sa isay na sa nabaga. Ipapaapod dyan sa Kongreso tapos pagkatapos yan investigasyon mayo man bagang mga nangyayaring gayo. Yan ang problema dyan. Sayang sa nakan oras kan kwarta ni Juan de la Cruz na pigpaparagastos sa Indo
makabubwisit ka mo nga ibang mga congressman digdi po sa Nasyon Pilipinas. Yan po ang totoo dyan. Imbes ka mo makatabang sa namamanwaan na Pilipino, nakakaparo-ro pa ka mo. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Ibuhon ta sa nanganay, so trabaho ta, obligasyon ta sa mga namamanwaan, bakong arog po kayan. Ang trabaho nindo, mag-gibo ninlay, representar ang sa indo mga distrito. So obligasyon nindo sa mga distrito, na mga dapat maginibo nindo, maitao sa mga proyektong dapat. Bakong mga pansadiri kaya iniisip nindo para sumikat ka mo. Grandstanding man lang po bagan pinagigibo kan ibang mga congressman dyan sa kongreso niya to. Kung mga tultulan kay sipan ninda, dahil ninda pagkakaabalahan ining mga mayo man nakamanungdanan na gayong mga investigasyon na nangyayari dyan po sa kongreso. Kaya mag-isip-isip ang mga Pilipino sa mga nangyayaring ini sa satuya. Dapat ang trabaho kan congressman magrepresentar kan sa indang mga distrito, pakarhayon ang mga proyekto dyan sa indang distrito, bakong mga malasado, itong mga ini-implementar na proyekto kan sa tuyang gobyerno na sinda nakakakonsigir ni na pundo hali duman sa gobyerno nasyonal. Igwangani po dyan ang mga congressman, mahiling mo sana kung ma-eleksyon, dahil mo man masilag sa indang distrito. Pag panahon ng eleksyon, ka mga pagwapo ay pambihira. Sige sanaan mga yaba-yaba, poge-powens. Parehas man yan kan ibang mga sectoral representative kuno ining mga party list na iba inda kung ano man ang mga sektor ang pinagre-representar, mayo man lamang ani na ginibugay sa indang sektor na pinagre-representaran ang iba pong mga party list. Saan matunog lang na party list tigdi sa tuyang nasyon ang naobserbaran ko ako Bicol party list sa kaining ACT-CIS. Pag-abot po sa ibang mga party list, inda kung ano man ang pinagigiribo ninda sa indang sektor na pinagre-representaran. Tapos pagpapara burutuhan kan sa tuyang mga kababayan, mayo man na ginibo sa satuya. Kumbaga, nakadagdag pa po ining mga party list na ini, ang iba na mayo man ginigibong tultul. Pigpa para sweldohan kan sa tuyang gobyerno na ang sinisweldo sa inda, hali sa bulsa ni Juan de la Cruz. Hali sa buwis kan mga Pilipino. Mana po kitang 40 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Pampahay blood kaya ning mga ibang mga congressman nyato po diyan sa kongreso, pati man ang ibang mga senador. Hiling mo diyan ang ibang mga senador sa Roman kung ano-ano na sanan pigpapara gibo diyan sa Senado. Minsan, kahit tubako man arog kan na-obserbaran ko po kan Kongreso sin Senado na mga naging investigador na. Pagkakatapos kan investigasyon nila, mayo man nangyayaring gayo. Maray lamang kung nasisentensyahan itong mga iniimbestigaran nindang may kalukuhan talagang ginigibo. Hoy, congratulations mampalan sa Schools Division Office kan Iriga City for the big win. 2024 Regional Wellness Campus Program results hataw sayaw
Secondary, Severino Arroyo High School, first. Hataw Sayaw Elementary, Erga Central School, first. Best Implementing Secondary, Santo Niño National High School, first. Outstanding Division, first. Outstanding Division Focal, first. Best Implementing Elementary, SPIS, third. Cook-Off Secondary, Severino Arroyo High School, third. Kaya nangyari overall champion. Congratulations sa mga school head. Ma'am Lodi Esther de Lima Bulanti, Joy Calabara Saison, Leopoldo Dato Jr., Leo Sarmiento. Asin sa mga coaches, Technical Working Group and technical teams, SG Vere and S. Cloyd M. Lagyap, RG de Manarig, John X. Raben, et al. CAHS Team, DJ Toriano, et al. Erga Central Team, Joan Ebareta Manaog, et al. Santo Niño Nationalized High School Team, asinman San Pedro Elementary School Team. Again, congratulations po sa Indogabos. Corner man duman sa Kongreso asin hiling-hiling an kumbaga pagdadakula kan mga mata ni Vice President Sara Duterte kan iabot sa iya kan Committee Secretary kan House Committee on Good Government and Public Accountability and formal imbitasyon ni Manila Representative Joel Chowa, Committee Chairman, para magatindiran Vice Presidente sa sa masunod na pagdangog sa Nobyembre 20. Iniimbestigaran kan committee ni Chowa ang mga pinagtutubudan irregularidad sa paggasto subuot kan Vice Presidente sa sobra sa 500 milyones de pesos na confidential funds kan Office of the Vice President, asinman Department of Education kan Melme Vicentos 22 asin Melme Vicentos 23. Magarumduman sa beses na naman nagatindir si Vice President Sara sa committee hearing kan nagtalikod na Setyembre asin habo pang mag-take oath mientras na kinaipuan pang isubpina ang nagkapirang opisyal kan Office of the Vice President para magatubang sa pagdangog. Mismong si Vice President Sara ang nagresibi kan imbitasyon mientras na nagdadalan siya kan Quad Committee hearing. Kasuudma, Nobyembre 13 kung saan pangenot na resource person ang sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Mantang pinalagan man kan mga House leaders ang depensa ni Vice President Sara Duterte na politically motivated. Subuot ang mga pagdangog sa Kamara sin fake ang mga dokumentong aadalan kan mga kongresista. Na official records na pinagpasar kan Office of the Vice President sa Commission on Audit ang pinagbubusisi sa mga pagdangog. Partikular man na itinao na halimbawa kan mga kongresista ang acknowledgement receipt na permado kan sarong Mary Grace Piatos na naman nakabilang sa bulto kan mga dokumentong pinagsumiter kan OBP sa COA na nagsumiter man kan mga ini sa House Committee on Good Government and Public Accountability.
Magarumduman, nag-viral pa sa social media ang Mary Grace Piatos matapos tuyawon ni Antipolo City Representative Romeo Acop ang pagkakaparehas kan nasambit ng pangaran sa brand names kan sarong restaurant asin sarong potato chips. Mestola subuot na bakong totoong tao, tuyaw kan kongresista. The easiest way to evade issues is to call them politically motivated in government. Politics is part of the landscape. Accountability and transparency cannot be dismissed by simply invoking politics, sabi ni Santa Rosa City Representative Dana Fernandez, Chairman kan Committee on Public Order and Safety. This is not about politics. This is about accountability and transparency, sabi man ni Manila 3rd District Representative Joel Chowa, Chairman kan House Committee on Good Government and Public Accountability, na nag-iimbestigar sa subuot sa paggastos ni Vice President Sara sa 500 milyones de pesos na kantidad kan confidential and intelligence funds kan OBP asin 112.5 milyones kan Department of Education na dating pinamamayuhan kan Vice Presidente. Kumusta man pala sa maparantabay niya to dyan po sa Banuan kan Buhi. Si Michael Angelo alias Nogi Lacoste. Siyempre ki Manoy Lares Sardan dyan po sa Barangay Tambo. Saka ki Silin Ligasyon ka Nordian Natsuri Kisabal dyan po sa Barangay Santa Clara. Siyempre sa amigo tang police woman si Mama Jonakien Merilles, Senior Master Sergeant. Hoy may pagirumdum pala na LTO on ngunya na pagkaaga dahil na mapalaog sa Del Gallego, Camarines Sur. O dahil na palalaugon duman sa Del Gallego, Camarines Sur ang mga bihikulo na mapasiring sa Visayas and Mindanao. Salamat po ang pangapudan na halik events nato LTO ERD sigon sa forecast kan Pag-asa posible kang maglandfall sa Bicol region ang bagyong si Pipito. Happy bandig de sa official page ni Senadora Laila de Lima. Hindi pwedeng makalusot at hindi pwedeng maabswelto na basta-basta na sanaan mga responsable sa mga paggadan sa mga masunod na kill orders na yan. Ilan ta inaako na kan dating mayor asin dating presidente ang gabus na legal asin moral na responsibilidad. Dahil gustong sabihon kay ni na absuelto na
o dahil na dapat bang pasimbagon ang mga masunod sa iyang kill orders. Pwede daw na maging safe ang sarong sosyudad kung basta na sana piggagadan ninda nag-aagi sa rule of law. Sala na pag-iisip ito, dapat manimbagan asin mag-agi sa tamang proseso ang mga gibo kay ni sa mga krimen na yan. Pagkatapos ka na severe tropical storm Christine, an LGU buhi and totally caught off guard that resulted in relief operations that came a little too late. This time around, Mayor Lacoste was too prepared to be true, took to heart the weather forecast of Nika, Opel, and Pipito. Already on November 10, hot meals, food packs, ambulance, and rescue vehicles were in good running conditions. Gasoline, fuel tank, evacuation centers scattered all over the town occupied. Police were on standby while disaster risk reduction management personnel, social welfare personnel, including the budget officer, were ready to take instructions from the mayor. This to avoid a repeat of Kristen where hundreds of landslide and flood victims had escaped erosion and fended for themselves. Lacoste made sure he was present at his mayoral post this time. Meanwhile, assistance to the October victims continues 3 weeks after the habok. Just this afternoon, Dr. Philip R. Fortunas joined the Aguinildo Group to distribute housing materials to the victims of erosion in Barangay Iraya, an early beneficiary of the Fortuno Food Assistance last November 2. He came today to help those whose houses were completely washed away along with that materials. Nagkaigwapo nin pagrasay nin daga duman sa Barangay Iraya. On November 5, the PNP DCRH and Unilab Group Operation Tulong went to Barangay Iraya to distribute goodies to the residents. Mayor Never Cap joined the operation. On the same November 5, 2 Buhi private practitioners, Dr. Alma M. Brisnan and oncologist and Dr. Rizel M. Yater, took time off from their clinics and give 100 food packs, health kits, bath and laundry soaps, noodles, Synergy, and energy drink, and 5 kilos of rice. The doctors choose Barangay Bayugan as beneficiary, the hardest hit by Christine. Yater is an OB-GYN, both represented development Obstetrics, Gynecological Society, and the Camarines Medical Society. On November 10, a total of 30 households in Gawad, Kalinga, Zone 1 in Barangay Santa Justina received rice and grocery items from the Philippine Eagles. Manila Chapter, President Loie Casiao is Santa Justina born who decided to accommodate non-GK residents to become recipients of such generosity. Casiao was said to have showed away Town Councilor Leticia Moralde, who tried to help in the distribution. Casiao told the Consiala that this was a purely private endeavor and politicians are not part of his activity, according to the informant who witnessed the incident. Earlier, Ms. Imelda Papen, director of the Philippine Charity Sweepstakes Office, came to Buhi Town to give charity goodies to her kababayans. At the mayor's office, staff of Lacoste apparently made faces and remarked, "Unuman an si Art Labadia Tadidi, what is doing here ay pangyayari." Sa taga-Buhi, Papin, who saw cup art, exclaimed, "Manoy art," and the staff froze in embarrassment. Papin lived nearby
de la Badia home in San Buenaventura when she studies at the St. Bridget School. Also, Senator Bong Revilla came to town, brought with him the DSWD food packs. Did he bring something on his own? And an effort to claim credit from the national government program, the Pantawid Gutom of DSWD, a municipal employee was reported to have asked certain Gingging to transfer food stuff for Tricky to the Millennium Center from where she was supposed to give them to the poorest of the poor. Gingging, owner of meat shop, was able to secure a contract with the national office and that she had the option where to give the Pantawid. All the time she had chosen her Santa Elena residence as the venue of distribution, and now the sudden transfer of place. She repressed the request. The mayor was in where was Lacoste in October 22 while the poblacion barangays were drowning. He was in the mayor's office with Vice Mayor Jopred Balagot, retired Catholic priest Rico Iclar, Councilor Edie Mesalucha and Edwin Salvamante, drinking fine wine as rainwaters were swooshing and splashing. It was an accumulation of the raindrops that began in the early evening of October 21. Ay pambihira. Aray pasinda, nagiirinom-inom sa napalankan panahon na ito. Ay ano man si Vice Mayor Jopred Balagot, nagbabagyo na. Mga relax ninyo doy. He did not know the overflow in Sowong River until a video posted by Ting Villadares went viral, gaining video plays of 100K worldwide. Like him who enjoyed the coolness of the weather, curling up in bed and extended bedtime from a birthday party of Fortuna at the UNEP grounds in Irga City. And to learn about the submerged poblacion from our daughter, called up from Spain, parts of Buya are overflowing. Aryo, nagiinom-inom sa napalat ni si Vice Mayor Jopred Balagot. Kaibahan si retired priest Rico Iclar, asin man Councilor Edie Mesalucha, saka si dating kagawad Edwin Salvamante ay nagraray na kan mga buhay nindo. Ay pambira, kasagsagan kan bagyong si Christine. Talaga si Vice Mayor Jopred Balagot ay garupig pa para bola-bola sana ang mga taga-bohe. Nga minsan na napod sa iya Vice Mayor Jopred Boladas. Ay inda buhay pag-araw kay na napipili itang public servant ko no. Public official. Nagsuya nangod. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Antes mo kitang padagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nakagat ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and
and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita. Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sad kununyan. Pamaskong padala, Etel Kwarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, naghahanap ka ba ng natural na paraan para muling maayos ang iyong paningin? Subukan ng iBerry Gold with lutein. Ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, isang makapangyarihang antioxidant. Nakakatulong ito maprotektahan ang iyong mata mula sa pinsala. Ang lutein ay nakakatulong din sa ating paningin tuwing gabi at mabawasan ang panganib ng age-related macular degeneration. iBerry Gold with lutein. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguana kitang 5 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Hoy, kumusta man ki Manoy Intasin man ki Bangor, digdi po sa San Nicolas Ciudad kan Iriga. And of course ki Aldrin Altesa. Sharing man sa UNEP High School Batch 87 saka ki Warren Nueva. Tapos ining arambaya nindo ng mga nasa 114 pie, 7 inches na langkaw na roster hotel sa Campus 2 and Highland Resort and sarong nakakangalas na view. Nasambitan kayang hotel bako sa nang kawangis kan domestic bird kundi sarong giant realistic roster na nagdudominar sa bilog na lugar. Sabi ni Ricardo Cano Guaputan, direktor kan nasambitan ng resort na mawat kaini na mag-crear nin kakaiba na maikukonsiderar na eye-catching alagad nagtataong representasyon sa lokal na kultura. Ang Negros Occidental and breeding industry kan mga lalong na nakakatabang man tanganing magkaigwanin trabaho ang milyon na mga Pilipino. Dugang panitan ang bagong hotel ang igwang 15 air condition na kwarto para sa mga mauot magpaingalo o mag-relax. Construction kan roster ship hotel nagpuon kan Hunyo 10 o 2023 asin na kompleto kan September 2024. Building pigbisto kan Guinness como world's largest roster ship building. Bakan style kani garulalong man. Masakit kung magtoktoraok ang building. Iugmahong kan sa mga paratupada sa kaparabulang.
Napapanahon naman subuot ang aning liwat na buhayon ang Bicol River Basin Development Program huli sa maiwasan na pagbaha na na-experiencean sa nakalis na bagyong si Christine. Sa naging pag-atubang sa mga membros kan media ni John Encela, Presidente kan Philippine Institute of Environmental Planner, pigpahayag kay ni na kasabay kan liwat na pagbuhay kan programa kay puhan man ining pag-adalan nin marhay nin huli ta haloy na ang nasambitan ng plano. Asin kay puhan na mai-align sa pangaipuan kan presenting panahon. Sigun pa kay Encela kay puhan man na perming prioridad ang sustainable development kan komunidad, ano ang mga kaipuan pa na baguhon danganing ma-maximize ang epekto kan kalamidad, ngani man na maproteheran ang mga tao. Dugang pa kan opisyal sa pag-aadal sa Bicol River Basin Development Program, kay puhan ay lingon ang long-term effect kan mga kalamidad na nag-aagit ang aning kayang masimbagan kan presenting programa. Marumduman pupunan na sa taon 2026 ang civil works para sa Bicol River Basin Development Program. Obheto kan proyekto na mapamarhay ang flood control sa Camarines Sur asin kataid na probinsya. Anot na piglonsar ang Bicol River Basin Development Program kan taon 1970 sa erarom ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Alagad piggilid ini kan taon 1986 isina sa pinal naman ang mga preparasyon urog na ang detalyadong engineering designs para sa flood control components sa enot na party kan masunod na taon. Ang desisyon liwat na buhayon ang proyekto kasunod kan mahiwasan na pagbaha huli naman kan bagyong Christine sa Bicol Region na nagkaw sa tanganing isugo ni Presidente Bongbong Marcos na ibusol ang importansya kan flood mitigation asin agricultural infrastructure Bicol River Basin Development Program magkakanigo sa nang liwat na buhayon alagad kay puhan na pag-adalan nin marhay tanganing masimbagan ang labing pagbaha. Bako sa nang pagparaadalan na para sa opinion ko kay ni pasarigon ang pakagibukan proyekto. Akon masobran sa naman nin adal tapos bako man masarig ang pakagibukan mga proyekto para sa flood mitigation program kan Bicol River Basin Development Project digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Useless man sana yan. Tangon yan, marisa mo kaya ang mga ginigibong proyekto para sa flood control garo mga malasado bagan baka giribo. Sampol na sana dyan sa Banwaan po kan buhi. Itong drainage canal with road concreting kan shoulder yan sa San Jose Baybayon malata relate luang sa nabaga kan bagyong si Christine dahil pangani inahaman ang pinag-i-implementar na proyektong ini kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur na ang kontraktor iyo po mismo si Engineer Steve Andales na taga-Iriga. Anong nangyari sa proyekto? May mga kabilyaman, kundi marisa mo ay ano na niya, pinirepit sa nabaga sa mga saradit na kabilya. Ang size garo nasa kunyan sa na kayo mga kabilya, 10mm o 12mm sa na to. Kaya ini po ang dapat gibuhon kan mga nag-i-implementar kan proyekto na pasarigon ang anong man na proyekto para sa flood control. Makausan ang sa flood control pati ang mga tinampo. Tapos ini mga slope protection, ang mga tulay. Sa milyon ang binabudget kan sa tuyang gobyerno, bilyon pa nga ni digdi sa flood mitigation program sa rehiyon kan Bicol, tapos arog po kayo niyan mga nangyayari.
Sayang kan mga kwartang ginagastos po kan sa tuyang gobyerno. Pag day napapakarhayan ano man na proyekto. Isa ng tulay na ini digdi sa Waras sa barangay San Agustin sa siyudad Pucan, Iriga. Milyon bagan pinag-budget dyan kan panahon para sa nasa repair. Uita garo dahil man lamang tinablan kan repair itong tulay. Dan paliwanag man kay ni Engineer Ares Hermoso ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Ang disenyo kaya kayan panahon pa kan mga Amerikano. Ay man talaga nga pigbubugta kanin kabilya kan panahon sa mga tulay. Mga boro bricks na nga ay tapos niya ko. Ayaw kita maginibot, yan ang paliwanag ni Engineer Aris Hermoso ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Kumbaga sintinyal na tulay ang Waras na nakabase po dyan sa San Agustin digdi sa siyudad kan Iriga. Kundi kan pigihiro na itong gilid, nalibwag na kan baha. Igwa na pong mga pinagbubugtak dyan ng mga pelote kan mangyari ang grabing baha. Kan uminagi si Bagyong Christine, ibong-ibong, ito maaraman kung sa roto sa kausa kaya biglang luminuya si tulay. Kumbaga baka na gilo-gilo na sa pundasyon. Dahil duman sa pinagkakalot na so ibong-ibong na parte. Kan sinambit ng tulay digdi po sa pag-ultanan kan siyudad din Iriga asinman Banwaan kan Baaw. Reta Asin Platica ni Philip Baracena. Hoy, kumusta man pala sa mga parantabay niya to dyan po sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. At least ngunyan nakakalusot na. Itong mga light vehicle dyan sa sinambit ng Banwaan. Gayong maparaagi duman sa zipline. Itong mga kababayan niya itong mapasiring dyan sa Banwaan kan Balatan, vice versa, pasiring Nabwa. Makaadit man talaga itong ginigibong ito. Kung biglang bumagsak ang nagaagi sa zipline, pwedeng madanyaran ang buhay. Alarma naman ang gobyerno hulita nagiging sophisticado as in digital na ang mga transaksyon na ginagamit sa pagre-rebayan kan illegal na droga digdipos sa tuyang nasyon. Sa press briefing kan Malacanang pigbuyagyag ni Department of Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya na nagagamit man in cryptocurrency ang mga sindikato as in preso
na imbelto sa distribusyon at transaksyon ng droga. Ang cryptocurrency na sarong klase ng digital na kwarta nagpuon kan 2009 kung saan ang Bitcoin iyon naging pinakaenot na cryptocurrency na naging popular sa bilog na kinaban. Pambihira. Sigun kirimulya kung digital money ang gagamiton anday mabubuko. As in, marikas nindang itago ang sindang transaksyon. Ini ang kausa kung taano tapig ako ninda na ini sa rupang problema na dapat atubangon kan gobyerno. Puan sarong mamundong barata, sinabi kan mga opisyal na sinabihan subot ang mga investigador kan pamilya Hernandez na day ibulgar sa media ang insidente. Sigun sa police report ang property ang pinamamahalaan kan sarong caretaker asin binabantayan kan mga membro kan BSM Security Agency. Sa perita na pinagbuksan kan mga paraabon ang fertahan sa likod para makalaog sa property asin sa karinaot kan mga suspect na pintuan kan bolt gamit ang bolt cutter. Nalalay nindaan nasa 20 milyones na pesos na kwarta. Yandras na na-recover kan mga nagresponding pulisan na walat na kas na pinagbugtak sa rong secret chamber kan bolt asin nagkakantidad ni 1,024,500 pesos asin iba pang personal na gamit. Nag-turnover naman ang mga ini kay Dennis Hernandez, Executive Assistant ka na Gobernador. Matindi man ang nangyaring ini duman sa naglaog na harong ni Laguna Governor Ramil Hernandez sa Barangay Delia sa Banwaan kan Bay. Asin pinaglalay ang 20 milyones na pesos na kwarta kan nagtalikod pong Nobyembre 3 sigon sa pulisya. Na pinatawad ultimong harong ni Governor Hernandez kan Laguna. Tapos ini man na pinagbisto ni Brigadier General Bowen Joey Masauding ang mga nanggadan na suspect na sinda Morsid Ahod na nakalista bilang ikapitong most wanted person sa regional level
para sa krimen kan paggadan asinan o sa magtugang na Abdul asin pahad sa hebad na pinagbistong mga lawless elements. Magrumduman si Estman iyon pinagdukot kan apat na individual sa iyang harong kan nagtalikod pang Oktobre. Siyaan binadil sa bitis kan mga suspect kan subukan naman laban mientras na pinagsakay sa rong sadit na baruto. Nag-alokmanin 500,000 de pesos na reward ang lokal na gobyerno sa Sisayman na makapagtataon ng informasyon sa kinamumugtakan kan biktima. Sabi man ni Senador Tol, inipirit man ngunya ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na mayong mapugol sa gobyerno kan Pilipinas na ipaapod ang ambassador kan China sa nasyon asin tawaan ininin mga opisyal na kopya asin briefing dapit sa Maritime Zones Law asin Archipelagic Sealands Law na pinagpermahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yan naging reaksyon ni Senador Tul sa hapot tungkol sa pagpapapod kan sa China sa ambassador kan nasyon na ini sa Beijing. Sa pirang oras sa naman matapos ang pagpirma sa duwang lay na parihong pinag-author kan abogadong senador ang aning ipahayag na doon ang daing niya pagtugot kay ni. Dahil dapat kita matakot dahil sa insidenteng ini, bagkos dapat pangani kitang pakusugon ang paninindugan para ipirit ang satuyang madiretso sa satuyang maritime domain pahayag pa ni Senador Tol. Diretso man na ituring na may respeto bilang sarong libridong nasyon, daw ako iyon pwedeng mag-deliver ng kopya ng lay para mabasa ini. Dagdag pa ni Senador Tol, principal author as in sponsor sa Republic Act 12064 as in Republic Act 12065. Yandras na ipinartiman ni Senador Tol na isusumiter na sa International Maritime Organization as in man International Civil Aviation Organization ana Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Sabi ni Tatay Digong, gusto ko nang mag-retire. Pero kung magulo ulit ang Davao, I think I have to enter into the picture again. Pero ayoko na. Kaya ano to nagkandidato ka pa? Kung habo muna. Hindi man si dating Vice President Sara Duterte. Kan pinapatindir dahil nagduman. Ngunya na imbitado. Saka nagpiling. Pamira. Ribong ang balanak sa mag-amang ini sa Pilipinas. Mga nakakaribong mandig diyan. Di ba man ang mga congressman? Pinapatulan man ang mga paribong na sa Pilipinas. Aram ng mga ribong-ribongan mga isip ko minsan. Para tawan panin pansin. Mga KSP ba kaya andua? Sabi man ni Executive Secretary Lucas Bersamin,
na di matugot o makakaulang sa gobyerno ang kagustuhan ni dating Presidente Rodrigo Duterte na magsukoy ni sa International Criminal Court as in man Interpol. But if the ICC refers the process to the Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippine authorities, government will feel obliged to consider the red notice as a request to be honored, sigun Paki Bersamin. In which case, the domestic law enforcement agencies shall be bound to accord full cooperation to the Interpol pursuant to established protocols, sigun paman giraray kay Bersamin. Hinamon man ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa ika-11 na pagdangog sa House Quad Committee kasudma ang International Criminal Court na po na ang investigasyon kay ni dapit sa madugong war on drugs na nautob subuot kan sa iyang administrasyon. Iyota kung magada na subuot siya, mayo ng investigasyon. Makmuso ng mga rason yan. Kaya dapat pala ng ICC, labo-labuho na siya ng investigasyon. Tapos na buhay pa. Aning masintensyan tulos. Hindi ba kuman pong arog kaya ng korte eh. Abogado man ini si Tatay Digong, hindi ka ro. Kiki-SP sa naman. Pigahapot duman sa Kongreso. Hinahapot man yung naghahapot. Ano man ang mga style ka. Ano mga sa grade 1 man mga nangyayari dyan. Sa Kongreso niya to. Pero antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo.
Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Ang kaulay po niya to na LTO Chief kan Ligao City dyan sa probinsya kan Albay, si Sir Jerry Navarez. Sir, good morning po. Good morning sir. Good morning po sa mga nagdadahugo niya na aga. Kumusta po ang LTO ngunyan sa Ligao? Sa kunyan po, okay man po. Nag-shift po ang focus ka sa itong opisina at November po, baga sa December ba na po siyang registration month. So, yun na po kita ko niyan sa law enforcement. Digdi po sa mga pag-check point nindo, kumusta man? Dahil po kita na i-encounter na mga dahil nakaregistrong bihikulo. So, iyo po yan. Actually, nalipat po kita sa law enforcement November, December. Diba po kita ang directive nun yan to intensify so law enforcement. Kaya kung manunotaran po nindo, halos gabos na LTO district offices naglulawas po for the enforcement
Kasi nailinta po na yung number of vehicles na nare-register po sa opisina ay di po di po compared naman sa supposed to be na target na po na nagparehistro. Kasi ang vehicle na po sa kalsada dahil man po siya nagdikit, nagtataas po ng numero, so dapat ang registration, yung mga nagpaparehistro, nagtataas din po ang numero. Maiba po kita sir, kadakol po ka naghahapot ngunyan. Ano nga yan LTO office sa mga branch garo nga yan mayo nang itinataong resibo duman sa mga marinyo kan sa indang driver's license. Igo po kitang resibo. Ang resibo ta po kaya, yun na po yan itong coupon ban na pigtatao sa endo. Dati po, kulay blue ang sa tong resibo, ngayon po coupon ban na lang. Ano man po ang karahayan kay yan? Ayan pong resibo na yan, although coupon ban na lang po yan, sa endo pong portal account, unlimited po ang, ang pag-print nindo. So gusto sabihin yung resibo na yan, yaon yan dyan sa portal account nindo, maduman lang po kamo sa transactions, closed transactions, mahiling po nindo dumanan sa indong resibo. Ngayon man po ang security kang resibo na yan, although coupon ban lang po yan. Iba po yung QR code na kung gagamitan ta po ng QR code reader, dapat kung ano ang nahihiling mo sa face ka tong resibo, yun din po ang nahihiling mo sa imong cellphone. So, madali pong ma-detect kung fake po o kaya tampered itong resibo. Kumbaga, ito pong temporary coupon ban, dumana, iyon ang mismo ito ang nagiging resibo. Hindi po, bako na sa sir temporary, yun na po talaga to sa endong resibo. Niribayan ta na po itong blue na dati tang resibo. Yan pong resibo na yan, nasa account po nindiyan, nasa portal po yan. Nag-shift po kita naman sa coupon ban. So, ito pong mga nagre-renew po online, nagbayad ka mo GCash, automatic yung LTO masend po sa indong OR, yan po sa account nindo. So, i-print lang po nindo sa coupon ban, resibo na po yan. Pwede na po kaya mag-renew online and mag-renew po ng license and registration online. Pwede na po yan. Dawa din na po kamo mag-LTO, pwede po kamo mag-renew. Ma-LTO ba magiraray po pa lang kamo, ma-claim kamo kan si card. Kumbaga, yun na po yan ang magiging official receipt. Ayun na po ito, itong coupon ban na ito, kahit coupon ban lang po siya, official receipt po siya, kasi recognized po siya ng LTO and issued by the LTO. Basta nag-agi na po pala sa portal. Opo sir, basta po yan resibo nindo, yan po yan sa portal. I-check po nindo sa portal, pag tinawag ka mga resibo kang LTO, tingnan ninyo yung portal po ninyo, i-compare po nindo, parehas po ang log kaya. Nahiyapot ko lang po sir, ang iba nariribo kung minsan. Hindi po talaga. Hinahanapan niya yung resibo. Pag luwas, ay nang si resibo ko. Yun na po yan. Coupon ban na lang po kaya. So, yan ang questionin. Valid ba ito? Yes po, valid po yan. For as long as ali po yan sa LTO and there are no signs of tampering, unauthorized tampering. Yeah. Pero kaparehas man po kayo itong sa OR. Iya po. Baga, may mga OR man po. Baga kita ito, may small time man po tindahan, may resibo man po sinda, akala mo, OR. Pero yun man po yan, itong OR na ito, pag may PIN number po ito, gusto sabihin, authorized po ito kang BIR. Saka may sale kan LTO. Ay, yes sir. Apo. Saka yung QR code po, dahil po ka mo kain masala. Kung duda ka mo na dito na yan sa endong resibo, gamitan lang po kang QR code sa Play Store. Libre naman po yan. Mostly ang taong yan, igawa man pong Android po. I-download, libre man po yan, mambayad. Kumusta po ang collection ngunyan dyan sa LTO Ligao? Okay man po. Kaya lang notaran po nga ang opisina na kaya central na po yan, na yung number of vehicles registered ay hindi po umaakyat. May target po kasi tayo number of vehicles. Kasi yung dati natin na mga nakarehistro, let's say last year, meron pong mga ilan factor yan, a certain percentage na hindi na po yan magre-renew dahil posibleng sira na.
Pero kung titingnan po natin, mas marami yung nare-release na bagong sasakyan. So supposed to be, kung meron tayo last year nagparehistro na 100, no, sa ngayon taon po, sabihin natin dapat 110 po yan or 120. Kung hindi po umabot ng 100, ay marami pong hindi nagre-renew na rehistro. So yun po yung target natin sa law enforcement. Kasi yung paggamit po natin ng kalsada ay may kaukulang tax po yun. Yung tax yan ay yung sa MBUC law, yung pagbayad natin ng rehistro, yung paggamit ng kalsada po yan. Digdi po sa mga motorsiklo na kung minsan baga haloy-haloy na perming for registration, kumusta man po ang apprehension nindo? Ay, yan po, expire po yan. Kung nakalaag for registration, diyan po pwede na permi na lang kitang for registration. So, kung hindi po sa LTO ligaw, dakul to kitang impounded motorcycles dahil di po sila rehistrado. Sa ngunyan po, igwa man kita yung impounded na vehicle, kotse sa sarumbas dahil ang driver mayong lisensya. So, pag mayong lisensya ang driver, impoundable offense po yan. So, i-impound na po yan. Sa ngunyan dakul po kita yung naka-impound, ang iba po, kaya dakulao na ang violation, si Anday po rehistrado, 12,000 po yan. And then, nadagdagan pa na yung driver, mayo din lisensya. Minsan, yung motor, walang mga accessories, walang mga ilaw. So, malaki po yung bayaran. Yung iba, hindi na tinutubos yung motor nila. Subject for bidding po yan after 6 months pag hindi nila tinutubos. Saro po mo dyan sa naobserbaran ko, sir, ining manood baga sa nagkapira mga motorsiklo na mayo ng plaka. Ano po nangyayari dyan? Nagarapig babarakbakan na plaka ninda? Kung may plaka po kayang issued ang LTO, marerekolta po, ang mayo lang talagang actual na plaka. Yung 2016-17, mayo po talaga itong nag-abot na plaka kasi nagkaigwa po itong kaso. Pero sa ngunyan po, sa loob ng 6 months na makabakal kaning motor, supposed to be po, may plaka na, kumabot na ang plaka mo. Ngunyan po, may naiiling po kita na may mga vehikulo na motor na yung plaka ninda, makangalas man po, 1 year pa lang, raraot na, barakbak na ang pintura. Ano po, sabi yung sinasabi na maluya ang quality. Pero pag iniling mo, ano man pa si mga kaparehas niyang kaedad niyang plaka, ay di man po barakbak. Intentionally po, may manahihiling kitang binabakbak talaga sa pintura. Kasi kaaram kung ano ang reason behind. Kung paano tayo naalik ninda intentionally sa mga pintura. Ini pong mga nagigibo ng temporary plate, authorized man po yan kan LTO? Basta po sunod din itong ito pong specs kaiyan, si sukat. And then, mag-gibo po sinda kayan kung may permit na naipapailing ang nagpapagibo. May authorization from the LTO na magamit ng improvised plate, pwede po sinda mag-gibo sa pag-gibo kayan. Pero kung kagustuhan lang po kami sa diri na magpag-gibo, sana po, din gibuan. Pangapudan mo na lang po, sir, sa mga paraantabay niya to. Sa mga parantabay po kang programa, Sir Philip, ang registration po, requirement po yan under the MBUC law. Yearly po dapat kita nagpapa-registro. And obligasyon na po yan as vehicle owner. Kung hindi po kita nagpapa-registro, pwede po kitang ma-apprehend. So mas nakula po ang bayadan pag nadakop na kaysa magpa-registro po kita ng vehicle. So, yun pong obligasyon ta, data po lingawan. Magparehistro, magkuha po ng lisensya. Para po, yung mga kompleto po, di naman po baga namang problema sa mga checkpoint. Salamat po, sir. Yes, sir. Thank you very much din po. Have a nice day to everyone. Thank you. Salamat kay Sir Jerry Navarez na LTO Chief kan Ligao City dyan po sa probinsya kan Albay na kaulay niya to unyan digdi sa tuyang programa.
minsan kaya kadakol baga akong nahiling na niya ako marayo na bagang plaka ni ba mga motorsiklo. Asa pala na igwang mga taon ka ito na mayo talagang naitaong plaka. Na Land Transportation Office duman sa National. Tapos iningan iba, pirmi na sa mga for registration. Pag nadakop ka mo kan LTO na pirming for registration, alagad expire na, ang rehistro, automatic. May violation man giraray ka mo. Kumbaga, may impound po ang sendong mga motor. Kasuod man, nahiling ko dyan sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga, uy, kadakol na naman, kan mga nagmumotor na dahil Dominagos. Na may checkpoint, so Iriga City Philippine National Police, dyan sa may Haranikan simbahan, sa National Highway, dyan sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga. So iba nagpapahurihipli, duman sa gilid, so iba dahil ng mga nagdagos. Kanya ako nangangahulugan, kadakol pagiraray kan mga violators. Baka iba mayong mga driver's license o kaya expire na sendang lisensya. Minsan may mga nagmamaneho dyan, mga putot pa nga ni, paano man yan makakakuanin lisensya? Nga ni maski itong student permit, mayo pa ni ba dyan? Kaya kasod ma, kadakol ka itong mga day nagdadagos doon sa tinampo. Sigan hinirib kan mga paradako, pambira niya ako. Bonta lang po ang obligasyon bilang driver, kumbaga magsunod kita. Sa aning di kita magparadrulag-dulag, di kita maabala, maperwisyo sa tuyang pagbiyahe. Minsan makonsuelo kung sige ang checkpoint kan mga pulis sa kan LTO. Kung iisipon, unfair man ini duman sa mga nagpaparehistro tapos nagkukuanin na driver's license. Hoy, magkakaigwa na naman pala nin Adapt a Tree program na ilulunsar ang lokal na gobyerno ka na siyudad nin Iriga. Yan pong Disyembre. As the holiday season approaches, the Iriga Culture, Heritage, Arts and Tourism o ining iChat Office has launched its Adapt a Tree program for the upcoming Pasko sa Plaza, Pasko sa Iriga 2024 celebration, and a meeting held today with various sectors. The initiative, a highlight of the upcoming Pasko sa Plaza, Pasko sa Iriga 2024, is spearheaded by the Iriga Culture, Heritage, Arts and Tourism Office under Engineer Nuna Banisa M. Santiago and supported by the City Mayor of Iriga, Rex Uliba. Various representatives from public and private schools, civic groups, businesses, and LGU offices were present, committing to decorate trees in the city park as a shared effort to enhance the holiday spirit. This program exemplifies the city's aim to foster community involvement and create a vibrant atmosphere for the Christmas celebration. Tapos iniman na sasagibong niya na Division School Press Conference, officially
pinagbuksan ang unyan pong pagkaaldaw, marking the start of an exciting series of competitions for aspiring young journalists in Iriga City. Nagrepresentar sa satuyang alkalde yung mismo si Jor-El Kaayaw, delivered man kana sa iyang mensahe, emphasizing the importance of campus journalism and developing critical thinking and communication skills among students. Kaayaw expressed the city government's support for the event, highlighting its role in delivering responsible and informed reporting. Participants from various schools in Iriga City are set to compete in different categories, including news writing, photojournalism, and editorial cartooning, showcasing their talents in journalistic skills. Mantang nag-urulay naman po ang City Government of Iriga sa pamamayukan na alkalde ka na syudad. Successfully convened a meeting with officials from the Department of Public Works and Highways, 5th District Engineering Office, and the Department of Education. The discussion centered on assessing the damage caused by Typhoon Christine and mapping out immediate and long-term plans and strategies for infrastructure recovery. Engineer Jit Arjen Manaog and Engineer Ju Justin Peter Pletado from DPWH 5th District provided a detailed report on the extent of damage observed across areas in Iriga City. The assessment highlighted significant impacts on roads, bridges, and flood control systems, which have affected both mobility and the safety of residents. During the meeting, the status of the Waras Bridge, which links Iriga and Baaw, was one of the major concerns. DPWH informed the attendees that there's an ongoing rehabilitation project that is expected to be completed by March 2025. Mayor Oliva emphasized the urgency of expediting the repairs, highlighting the impact on students' mobility between Baaw and San Agustin, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Siwa Perina II, City Administrator, asked the possibility of providing a temporary detour bridge as an immediate solution. DPWH assured the city officials of their coordination efforts in line with President Bongbong Marcos Jr.'s directive to expedite infrastructure rehabilitation projects. The meeting concluded with several key agreements, including prioritizing the repair of major roadways and bridges to restore access for mobility, developing a joint action plan between the city government and DPWH to secure necessary funding for infrastructure projects and ensure timely completion. The meeting concluded with several key agreements, including prioritizing the repair of major roadways and bridges to restore. Kumbaga, madalion po ang mga programa digdi para maibalik ang mga pwedeng mayor na agihan. Itong lalong-lalo na po ang detour. Kinakaipuhan para makalusot ang mga haling Iriga pasiring dyan sa Banuan kan Baaw. Lalong-lalo na sa mga taga Baaw man makalusot pasiring sa syudad kan Iriga. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Cha Benaobra, sa information si Ricky Sagayap, tuman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Kuman po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong dainsawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga